minsan Lord ay kami ay nagkulang Panginoon ng minsan ay natadala po ito ang mga negatibong kaisipan Panginoon. Natadala Panginoon ng mga problema Panginoon sa harapan Panginoon dahil patuloy po ang iyong pag-ibig, patuloy po Panginoon ang iyong pagtulong Panginoon sa kapila Panginoon. Minsan kami nang hinila Panginoon. Kaya salamat Panginoon dahil ang lahat po ng bagay na mayroon kami ay sa inyo po nang gagaling. Kaya salamat po ng marami. At tunay nga Panginoon, walang hanggan Panginoon yung biyaya, walang hanggan ang iyong kapapatuwaran Panginoon. Salamat Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Muli Panginoon na nilang namin ang lupa namin sa Espiritu na siyang nanguna sa amin, maging sa aming tagapagpaawit Panginoon, maging sa tagapagmensahe sa aming Panginoon sa umagang ito. Kaya salamat Lord, dahil ang lahat ng meron sa amin Panginoon ay sa inyo po nang gagamit. Ikaw ang siyang maitaas at maluhalaki sa iyong buhay sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. And bigyan po nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! And hinihingan ko po ang lahat na batiin po natin ang isa't isa na maging sa ating mga labi at galang sa ating mga puso. At hinihingan ko din po ang lahat na gamitin po natin ang ating mga kamay at ating mga boses upang papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Amen! Amen! Aking mamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, di ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Yes, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Yes, Lord! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
po natin ang ating kanyang presensya. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-itapatin mo na ikaw ay mamasdan. Pag-aligan sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Yes, Panginoon. Nagpapakumbaba. Yes, Jesus. Pag-itapatin mo na ikaw ay mamasdan. Mag-aligan sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging matanong tahanan. Dugdugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang papuri, pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa sabihin po natin na puso mo'y dinudulog sa'yo. Yes, Jesus. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-itapatin mo na ikaw ay mamasdan. Mag-aligan sa'yo
po natin ng malakas na palakpak ng ating Panginoon. Sige po po po. Amen. Praise God. Purihin ba ang Diyos sa mga awiting papuri po na ngayong umagang ito. Ngayon mali po, God is good. And all the time. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon na tayo po narito ngayong umaga. Kung siya'y awitan, kung tayo po may buhay, tayo po nakakalakad pa papuntang simbahan. Kaya naman maraming salamat po sa Panginoon sa buhay, kalakasan na binibigay po sa bawat isa sa bawat araw. Ngayon po, ay bubuksan po natin ang ating harapan para po sa ating mga kapatid na nais magbahagi po ng kanilang testimony. Ang pagkilos po ng Panginoon sa kanilang mga buhay sa mga nakalipas na araw ay bukas po ang harapan po para makapag-share tayo ng kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin at para magsilbing kalakasan pa ng bawat isa. Salamat po ako sa Panginoon dahil binayaan ako ng Diyos ng yun nga, naghihilot po ako. Salamat po ako sa Panginoon dahil naka-attend po ako magsimba kasi nga sabi ng mister ko, huwag ka na magsimba, sabi niya gano'n sa akin. Kasi may pupuntahan nga kami. Pero sabi ko hindi pwede, kailangan mag-attend muna ako. Kaya, kasi ang nasa isip ko po, nasa Diyos po yung lahat ng bagay eh. Kung hindi pa natin maging priority yung Panginoon, kukunin ng Panginoon yung lahat sa atin. Diba po? Kaya sabi ko, Lord, sabi ko sa mister ko, kailangan makasimba ako. Kaya salamat po ako sa Panginoon dahil talagang napakabuti po ng Panginoon kasi may hinawakan po ako ng taga-Santo Niño. Sabi niyo, yan ni Adrian Calera. Sabi niya po, sige, sabi niya hawakan mo yung biyanan ko. Pero sinasabi ko rin po sa kanila na hindi po ako ang bularyo. Kaya sa Diyos lang po talaga, sabi ko gano'n. Pero sa biyaya po ng Panginoon, marami na po pinagaling ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri. Salamat po. May magpasalamat na sa Panginoon dahil sa loob ng ilang buwan na nagtiyaga ako doon sa dahil sa aking relasyon sa Amerika. At sa wakas, na-schedule na rin ang doktor ko na ang relasyon ko sa October pa, October 7. Ngayon, sabi kasi, ang doktor na may hawak sa akin ay nag-abroad. Ngayon, ibang doktor naman ang nag-hawak sa amin. Sa amin, magkasama doon. Ngayon, so Monday, yun ang last na follow-up pick-up ko. Sabi ng doktor, sabi nanay, wala ka ng follow-up pick-up. Tutusin ang sirasyon mo. Sabi ko ay salamat sa Diyos. Sabi ko, di pwede ako makapakasyon. Gulat ka ay sabi ko. Sabi, pakasyon, sabi ko dito. Dahil wala man ako pick up. Sabi ko, di. Sabi ko, mo na ako. Dahil ako na mag-isa ako sa kapatid. Sabi ko, kung magtrabaho na patuloy. Sabi niya, patulong na ang kasama ako. Sabi ay sabi ko siya. Ngayon, salamat ako sa Panginoon talagang. Proud din ako sa lahat ng aking mga anak na kahit na repeat sila, subalit nandiyan pa rin sila, nagsuporta sa aking lahat. Ngayon, maraming salamat din sa Panginoon dahil nagtulong-tulungan sila mga kapatid at kapag uwi ni Pepe, ang sabi niya sa akin, ano kaya na kung ano ka na lang,
kay Kip, sabi niya, matagal pa yun. Sabi ko, nandito na ako, Kip. Sabi ko, manilap na magpanibago na ako sa isang doktor. Sabi ko, saka bakit magana sa Kip? Sabi, namote ko, wala nang plano na magpagawa ng bahay. Sabi ko, magtira na ano na lang ako dito. Sabi ko, magtiis na lang ako. Kaya sabi ko, sa ibang parte ng aking katawan, ang problema na ito, nag-back-out na ako talaga, nakasubok na ako. Sabi ko, eh sa akin naman yun nakawa ko, bakit nakasubok kasi lang ko ngayon, dahil napasasa na ito ang aking mata na siyempre, magdalawa na kanya, makakita, mahirap na rin, lalo may kakasama natin sa amin. Kaya pinupuli ko talaga ang Panginoon. Lalo makagilid, pagdating doon na, parang nakikita ko talaga ang kalooban ni Baby ang pagmamahal sa akin. Kay tatay niya, dahil noong doon sa Batangas, parang Baby niya ako. Dapat na magala kami, sabi ko, wala tayo na. Sabi ko, ano na to, lalo kay kaulan. Ngayon, malapit na kami makuha dahil nawala sa birthday ng apo ko. Anak ni Lynn. Sabi niya, makuha tayo sa ATM. Sabi ko, bibigyan mo na lang si Angelo na ng regalo. Sabi niya, magpili ka kung anong gusto mo sabi sa Angelo. Ano na, sabi ko, ayaw ko na magkain. Sabi ko, tama na yun ano mo sa akin. Kaya, pinupuri ko talaga ang Panginoon at sa kalagayan na pinapaloon mo sa akin dahil sa edad kong ito, sabi ng doktor, ay malakas pa rin ako. Kaya pinupuri ko talaga, sabi ko sa kanya, doktor, so ang doktor, sabi ko, ang titingin mo din sa akin. Ngayon, sa pag-uwi ko, gusto ko nga na bakit ako kay Maria sa care dahil lahat si Brother Carlo ay palit na yung maskit na yun. Ay tinamagan niya si Philip, pagkahibit pa rin siya, sabi ko ay hindi na, sabi ko, binubuti, nakakita siya ng kakilala niya ng van. Ayun, nakaalis ako dalawang araw kayo. Ay, hindi nila ako kaya pero kayang-kaya ko lang alam. Dahil pag taba niya ako, pagdating sa ako, sabi na po, Tunay, alalayan ka ng dalawang dalaga kasi dalawang dalaga lang ang sabi ko. Hindi, sabi ko, kaya ko, kaya. Ay, mabilis ko na po lakad dahil sa sininda pa at mandat. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon dahil sa pag-ingat niya sa akin. Bigay ng kalakasan, suporta ng spiritual na relasyon sa kanya, kasama ang aking mga pamilya. Kahit naman ang mga pagsugod sa amin, nandiyan pa rin sa amin. Siya nakatupagsak ng ating kakapangay. Laging nakapay kami sa kanyang nakapangyarihan. Maraming salamat sa Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Marami mo po nakakakilala sa akin dito na nagpapasalamat ako sa Panginoon na binago niya po ako. Pinako niya po ang buhay ko. Bagamat ako po ay nakaranas ng nakaraang buwan ay ako po ay inoperahan dahil sa pistula po. Kaparan po ako na pumupuri at sumasamba sa kanya, nagtitiwalang na gagaling po ako. Pagkamat marami man po talagang bilang tao, tayo may problemang hinaharap. Pero yan lagi ang Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya na sa lahat ng mga problema ay may kapalit. May kapalit na kasiyahan at kagalakan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya at tayo po'y gagaling at unti-unti po tayong makakabangon. Binabalik ko po ang mataas na mga puritas. Salamat sa ating Panginoon Diyos.
magandang tanghali na. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat din sa ating Panginoon. Alam namin na hindi kami makatutuloy. Sulatan namin yung van para doon kami sa sakay, kaso hindi pa dumarating mga mamaya pa alas 12. Grabe ko, sige, tara, asugod. Nag-tricycle kami neneng para tunayan na ang kalaban ay talagang laging nakaamba lagi sa pagpigil sa... Pero nanay pa rin yung kalooban ng Panginoon na makarating kami ng maayos kahit na medyo napasa ng konti. So, ipapasalamat ako sa Panginoon dahil sa patuloy niyang pag-iingat at sa patuloy niyang pagbibigay ng mga pangangailangan. Ganun talaga ang Panginoon, napakabuti niya, the great provider niya ng ating Panginoon. At kahapon din, habang naglilinis kami ng sa bahay, ay may tinatabas akong puno ng aratilis. Yung medyo na nagkamali ng ng pagbuhat. Nauntok ako doon sa nagkapa ako, tapos nauntok simento sa ulo. Kala ko nga, hawak ko yung gulong. So sabi ko, Lord, salamat at hindi ganun grabe nangyari. Kala ko, putok na yung ulo ko. Wala pa namang putok na. So wala na proteksyon. So salamat sa Panginoon. Talaga yun nga, sabi ko nga, sa patuloy ng pag-iingat. No, kahit na doon lang dahil sa bahay, talagang ang disgrasya, hindi natin masabi. So kapag tayo iniingatan ng ating Panginoon, ay ito ay ating nararanasan. No? At tunay nga, patuloy din ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil matagal-tagal din ako nakapag-pasalamat sa Panginoon dito sa harapan, dito sa pulpit. Purihin ang Panginoon at muli ay ganun din pala sa prayer meeting namin na nakaraan. Salamat din sa Panginoon at naka-attend din ako ng prayer meeting. At marami na kasi akong absent dito sa Santa Fe. Nag-miss ko rin yung ating gatherings. Marami na akong pagkukulang o marami na akong mga absent. So, salamat sa Panginoon. At tunay nga na ang doon lagi yung kanyang gabay. Sa Diyos na mga papuri. Hello, my friend. Magandang umaga po sa ating lahat. Buong mag-testimony po si Kuya Marlo ay na parang na-imagine ko yung pag-welcome ng pagpunta sa langit. Kumbaga, pag nag-testimony ay pag nagpalakaan lahat parang mga angels na nag-welcome. Kumbaga, maganda po parating na pag may nag-testimony ay talagang wini-welcome yung pag-testimony kasi parang sa ipin din po. Papasok ka sa ipin tapos wala may mag-welcome sa'yo. Di ba parang ano rin. Kumbaga sa akin, parang sa akin lang yung kumbaga salamat sa Panginoon dahil ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hindi masayang hindi. Kaya minsan ay may karamdaman talaga na hindi namin inaasahan, mayroong paggawa ng tao, mayroong bigay ng Diyos. Kumbaga ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mabigat, kumbaga parusa, paalala at pinapaalala tayo. Minsan abuse tayo sa trabaho, kumbaga maraming Kristiyano gano'n. Salamat sa Panginoon dahil marami na akong kumbaga pinapasalamatan sa Panginoon. Hindi ko na ipabanggit, kumbaga alam ng Diyos sa maliliit na bagay. Dahil minsan ay talagang may mga ano talaga tayo, may mga pagpupunan. Kaya nung kailan ay nag-moving ako, na mapupunan ako, second time na nangyari dahil sabi ko, pag ang tuwing kasi ay pumunta sa mata at
hinayaan mo ako, talagang susok. Kaya kailangan talaga pag may tuwing kayo sa mata ay alisin na natin agad, magkakapan. Kasi pagdating po talaga sa itim, ito sa nakalubog, hindi dito sa puti, para makapalit ang puti. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon. At may tanong ako, sino po ang setting na mag-uwi? Wala po. Meron akong isi-share na napanood ko sa Pinoy may isa siyang boss, sabi niya nagmamadali ng umuwi. Sabi niya, late na nga ang dumating, nagmamadali pang umuwi. Sabi niya, sige, para mas mabilis na makarating, isakay na lang sa ambulansya. Kumbaga, may mga ugali talaga na minsan aminin natin na gano'n talaga, pero pag nasa Panginoon talaga tayo, kumbaga nag-iintay sa Panginoon, wala tayong inaano na oras. Kumbaga, pagkatapos ng panambaan, saka tayo umuwi. Hindi yung hindi naman tayo, kumbaga, hindi pa tayo tapos, ano kaya, kumbaga, pagtapos na lang ng message si Pastor. Kumbaga, sa Kristiyano talaga, kailangan alamin talaga natin yung purpose na ang sabi nga, hindi tayo nag-exist sa mundo dahil lang maranasan natin yung mga magandang tanawin. Kumbaga, ang inaano natin, yung pag-ibig ng Diyos, maramdaman ng tao na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya salamat po. Amen. Ayan, purihin po ang Diyos sa mga kapatid po natin na nagbahagi po ng pagkilos po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw po ng proteksyon at ng kalakasan, sa araw-araw na pag-iingat po sa araw-araw na biyahe. Sorry po, nakarang linggo ko po parang tinutulog ako ng Lord na magpasalamat dahil narinig ko na yung mga pasalamat po ng bawat isa dahil napakarami pong kilos ng Panginoon sa aking mga buhay itong mga nakaraang linggo. Itong mga nakaraan ko kasi medyo nagda-doubt pa ako sa aking sarili sa bagong responsibilidad na ibinigay po sa akin. Pero nagpapasalamat pa ako sa Panginoon dahil patuloy niya pong pinapaalala na yung worth ko po bilang isang employee at yung mga ginagawa siya para po ma-realize ko po na ako ay tama lamang sa aking kung nasaan ako ngayon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa wisdom na patuloy niya pong binibigay sa akin sa araw-araw. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bagamat may limited lang po ang aming budget po sa aming opisina. Compared po sa ibang mga opisina ay nagagampanan pa namin ang aming pong tungkulin. Hindi po kami parte po ng pangungakot. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy niya kami ginagabayan po bagamat maliit lang po ang aming budget sa aming opisina pero naiaangal po namin ang aming opisina hanggang national level. Kami po ay nakapag-uwi po ng mga national po na karangalan para sa ating bayan. At yun po ay hindi po mangyayari kung hindi dahil sa guidance po ng Panginoon para sa amin. Ganun din po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa patuloy po na wisdom kasi po itong nakaraang kahapon at nung Biyernes po ay kami po ay nag-defense po ng isa pang award na aming pong nilalaban para sa San Jose. Nagpapasalamat ako sa Panginoon bagaman nakakakaba siya dahil ang mga kalaban po natin ay mga Boracay, Baguio, ay tayo po ay pinipili po natin gawin yung best natin para maiangat pa po ang ating bayan ng San Jose. Ganun din po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nabanggit ko po ito sa prayer meeting nung mga nakarang araw. Sabi ko nga, mas malaki ang plano ng Panginoon para sa atin. Pagamat may clear na tayong vision ng ating gustong tahaking buhay bilang mga Kristiyano. May plano na tayo, pero ang plano pa rin po talaga ng Panginoon ang siyang mangyayari sa atin. Pagamat maganda na yung road na gusto natin, may mas maganda pa palang plano ang Panginoon sa atin. Dahil hindi naman po lingin sa kalaman ng lahat na nakaraan po dahil medyo malaki ang gastusin ng personal at sa pamilya ay ako po ay nag-apply sa DepEd nakaraan.
So, nagpasalamat ako sa Panginoon sa panalangin po ng bawat isa dahil nabigyan naman po ng pagkakataon na makapasa ako sa DepEd at tawagin na rin nga po ako sa sablayan. Pero dahil may ibang plano nga po ang Diyos sa akin na nag-offer po ang LCU ng higher po na posisyon. Pero unfortunately, hindi rin napunta po yun sa akin. Yung araw po bago po yung announcement ng tawag dito, ng kung sino ang nakuha para sa nag-apply, kinausap na po nila ako sa HR. Sabi nila, hindi daw po nila ibibigay sa akin yung posisyon na yon dahil may mas malaki pa daw po na ibibigay sila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon bagamat may plano na tayo, pero ang plano talaga ng Panginoon ang mas naiigat. Mas maganda po ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin sa ating mga sarili. Kaya kung tayo po iniisip natin, failure tayo, hindi pa ganun. May plano po ang Panginoon para sa ating lahat. At tayo po natin, may darating po yung time ng Panginoon para sa atin. At this time po, siguro po, ay handa po tayong makinig sa inihanda po ng ating pastor na marinig sa atin ay bahagi po ng nais po marinig ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. Para po sa ating scripture reading, ayan, si Jehovah ang magbabasa po sa atin. 1 chapter 4, verse 35 to 38. 35. Hindi ba sinabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinabi naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. 36. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang magalak ang nagtanim at ang umaani. 37. Dito magkakaturo ang kasabihan, iba ang magtatanim at iba naman ang umaani. 38. Isinusubo mo kayo upang anihin ang hindi nyo tinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Ibang Diyos, sa pagbasa ng kanyang mga salita, ihanda po natin ang sarili sa ating pakinggan. So, makikinig po sa ila ng Diyos, ihanda po sa ating nating mahal na pastor, Pastor Carling Pastor. Magandang mga sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon. Saya pa rin kahit nabang-lubang panahon. Kaya matutuwa ako sa Panginoon. Ito mga kabatado ng Panginoon. Ang Diyos. Ngayon pa sa mga kapalawan na bibigyan na tayo ng kaltasa. Pero sa panahon ay napituhan na rin na Christmas. Pero ito naman na mga kaltasa pero Panginoon Panginoon ang bibigyan sa ating kaltasa. Sa panahon na tayo mayroong problema, panahon na meron tayo imbita sa ating katawan. Ngayon natin na kailangan tayo ng mga gawa, may kumabot tayo sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Kaya sabi mo, God will lead. Siya ang magpapagaling sa atin. Gusto ng Panginoon
Alam ng Panginoon kung saan dumarating tayo sa mga problema na mga nakasakasan. Para matuto tayo magtiwala sa Diyos. Kasi pagka sa pakiramdam natin ay talagang pagkatalo, financially secure tayo, at okay tayo, may problema. Minsan, kabawasan natin na pagtitiwala sa Diyos. Pero pag dumating tayo sa problema na medyo hindi na natin alam ang ating gagawin, doon naman kumikilos sa Diyos. Natuto tayo lumapit sa Diyos at tiwala sa Diyos. At ang Diyos ang kikilos. Kaya gusto rin Panginoon magtiwala ko sa Kanya, siya ang gagawa ng mga para sa atin. Amen! Hallelujah! At meron tayong mga nangangat, nananais, at hinihingi sa Panginoon. Pero kung saan ibang binibigay ng Panginoon. Pero ang binibigay sa atin ng Panginoon ay tapos para sa atin. Yun ang pinakamabuti para sa atin. Kaya sabi pagka tayo humingi sa Panginoon, ang Panginoon ko na tugon, mga yes, agad-agad, bibigyan ko ang gusto mo. At kung minsan ay nabibili, pero Diyos pa rin tayo, ang sagot ng Panginoon. Kasi ibibigay sa iyo ng Diyos yung babos. Kaya tuloy na Panginoon. At ngayong umaga ay ating talata mula sa amin. John chapter 4, verse 26. Talata ay sabi natin ang pulibol ay pinagpasalamat at Panginoon. Abang naman at Diyos na mga Panginoon sa lahat ng sa kapilakanan, natulog sa amin, ng salita ang makakit na namin. Salamat Panginoon na sa panahon ito ay inaalam niyo ang mga bagay na dapat nangyari upang matuto kami magtiwala sa inyo at dahil nakatikin po sa inyo. Salamat sa inyo patuloy na ginagawa sa inyong buhay. Lord, ang inyong anak ay magbago, maging nakinig sa amin para magpapatuloy ko. Lord, sa amin sa amin ko, kami ko ang wala ko kami. Kaya sa awa sa mga ko, umasa kami na umasulta mo ang magbigay sa amin ng lakas at magbigay sa amin na panibagong kasiglahan ang bago sa amin sa umaga ito at tinawag mo ipagkatulog kami ko sa amin ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo sa bawat isa sa umaga ito at aming kinikilala na niya ang iyong tututo ng Espiritu sa aming kaligtaan, sa tutulo sa puso ng bawat isa at sa mga mga sipan, pangawa, sa mga salita aming tutulungan ngayon, na nagbigay sa amin ang kasalanan at lakasan sa aming buhay at aming ipagpapilito. Salamat po sa pangalan ng Diyos Kristo. Amen. Kaya mo ang tinatalaat ng umaga, nasa kanila. Yan sa photo, nandito pa lang tayo sa church purpose. Church purpose natin.
ano ang layunin ng church sa mundo ito. Sa amin na paano ito tayo. Gaya ng ating natalakay nung nakaraan, meron tatlong dahilan, tatlong reasons, purpose, kung bakit narito po tayo sa mundong ito. Umauna narito tayo para sa Panginoon at lulatin ng Diyos. Amen. Kaya ang mundong ito ay lugar ng pagsasanay. Dahil pagdating natin sa langit, ang mga natin gawain ay pumuri at sumamba sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin abot yung puso ng Diyos. O reach up. At ito natin ang abot ng Diyos. Ikabi natin nakalugdan tayo ng Diyos. Kaya ang lahat na sumasamba sa Diyos at tungkol sa Diyos, pinalulugdan ng Diyos. At kapag nakuha natin ang kaluguran, kapag pinalugdan tayo ng Diyos, ibinibigyan ng Diyos ang espesyal na pabor sa bawat mga anak niya. Kaya ano pa po narito tayo sa mundo? Para puri maglulupay natin ang Diyos dito sa mundo. At pangalawa, para abutin natin ang isa't isa. Una, para lumago tayo sa pananampalataya. Lumago tayo sa pag-spiritual. Kaya, yung karanasan natin, yung pangyayari sa tawin natin sa mundong ito, ay nagpapalago sa atin pananampalataya. Adalan sa salita ng Diyos, magkalakasan sa isa't isa. Magkaisa sa pag-ibig at pananampalataya at lingkod sa Panginoon. Kaya, narito lang sama-sama. Kaya kailangan natin ang isa. Hindi po tayo nalago ng mag-isa. Nalago tayo tumbak lang sa kasama. Amen. Amen. Luther Church, walang Kristiyanong nag-iisa. Kailangan niya lagi siya kasama sa patuwa ng church. At pangatlo, to reach out. Abutin natin ang mga nasa labas, yung hindi pa ligtas. Kaya tarakan natin ng nakaraan, mayroong dalawang paraan para maabot natin ang mga unbeliever, mga hindi pa ligtas, yung mga hundreds, mga taong hindi pa ligtas. Sabi nga ng Panginoon, kanyang huling habilin sa mga halaga, tumayo kayo at gawin talaga ang lahat ng mga bansa para alam ang kanyang mga buong balita. So, ito nga ang salita ng Diyos. Ang halaga ang salita ng Diyos. Ang dalawa, ang bago sa atin ay magiging mga saksi ni Christ. Witness. Magawa tungkol 8 at kayo magiging saksi tungkol sa Jerusalem. Nagigit sa Samaria, sa Judea at sa Aulo ng David. So, ang bawat Kristiyano ay witness, saksi ng Panginoon, ay nag-witness. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ay meron tayo ng testimony. Walang Kristiyano na walang patotoo sa buhay niya. Kapag naging Kristiyano ka, binabagod na ang buhay mo. Dahil yung ating pagkutong ay ang tuyo. At may umaga, natalakay natin yung isa pa. Paano natin maabot yung mga hindi pa ligtas?
pag-abot sa mga hindi pa ligtas, sa mga sabi mo para maabot natin sila. Kaya tinulad ng Biblia sa nagtatanim, nag-agasik, at nag-aani. Kaya nagbigay si Christ ng halimbawa sa isang panilaga o punto. Ang halaga, bakit dapat maabot ang mga hindi paligtas. So, yung mga tao katulad ng mga palay ng hilog na, handa na anihin. Lalo iba, natutupol na. Pero hindi pa sila naani. Kumbaga, maraming mga abilidad ng mga hindi paligtas na nangangailangan sila ani. Kumbaga, matala sa Panginoon. At ang iba ay copyright na, natutupol na. Hindi sila naani. Kaya dito sa ginamit ng Panginoon na halimbawa, mayroong dalawang mahalagang manggagawa sa pagiging. Una, yung kasi po yung magtatanong at ang tumaani. Kaya dito sa John chapter 4, 25 to 26, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan ka at ano na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang bukid, hinog na ang trigo, at handa na anin. Verse 26. Ang umanin ay tumatanggap ng kabayaran, natitipon ang bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya, kapwa ang nagtatanim at ang pamaano. Okay. Yung nagtatanim at nag-aalis, paano mo na para sa sa pag-aalis. Kaya gayang sinasabi sa Biblia, sa Galatians chapter 6, 7 and 8. Diba? Ninyo akalaing magdadaya ninyo ang Diyos, kung ano ang iyong tinanim, paano ang tinanim ng tao, hindi na kanyang anihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapangamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay ng walang hanggan. Kapag nagtanim ka, aani ka. Pag wala kang tinanim, wala kang aani. Kung ano ang ating tinanim, yun din ang ating aaminin. Kaya mahalaga po yung nagtanim ka, may aaminin ko. Kapag nagtanim ka para sa karya ng Diyos, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo ani kung hindi tayo magsasawa. Okay. Gusto ba natin umani? Gusto ba natin umani na marami? Amen. Ano sabi sa ikalawang Korinto 9 verse 6?
Sabi niyo ito, ang nagtatanim ng konti ay ani ng konti. At ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang loob ng pagbibigay ng may kagalaran. Okay. Yung pag-aani ng malulog at wala din ng nalulog. Yung parang pagbibigay ay isa rin itong pagtatanim. Yung pagtulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa, ito yung pagtatanim sa kamera ng Diyos. Ang pagbibigay ay pagtatanim sa kamera ng Diyos. Ang paggawa ng mabuti ay ang paggawa ng mabuti para sa ating kapwa ay pagtatanim at pag-aari ng kaluluwa para sa kamera ng Diyos. So, kapag tutulong ka ng kapwa para ka natin pagtatanim at aari ka ng kaluluwa ng kapwa. Yung yung tinulungan, lumagay ng magbubukas para makakilala siya sa Panginoon at magdadala mo siya sa araw-araw. Kumbaga, ang bago sa akin, mayroong participation. Ikaw nagtanong, mayroong mag-anin. Baka na ikaw nagtanong, mayroong ibang aanin. Baka nakatulong ka ng nakatulong ka sa iba, kung maganda ang ginawa, dahil sa ginawa mo, maging madaling para sa iba, para magpahagi ng salita ng Diyos at sila naman mga madala at tayo pa ang magpas. Minsan ko sabi situation ko, may napunta ng bangat. Kaya sa akin ko sila, kumbaga, narga tayo, narito, mas mabay na tayo, mabuting balita. Sabi ng isang tao, sabi ano grupo ba yan? Sabi naman ang sabi ng mga batay ito nito. Kalian, kalian, kalian. Sabi ng sita nila. Maganda yan. Yan ang tumulong sa akin nang ako'y nagrakit ang hospital. Tinulungan niya ako ng mga tagulang. Kaya kumbaga, kapag nakatulong ka, para ka nagtatagal. At nung sa taon yan ay mayroong nagpalo at talitaran. At magaling siyang madala sa taon. Kasi mayroong nagtalim na iba, tukul kahit Kristo. Ng mabuting bagay. Kaya yung ating pagtulong, nagawuhop sa ating kapwa, para ka nagtatagal. At kung hindi mo ikaw makadala sa kanya, pero iba nagdadala sa kanya. Kasi nakapagtanong ka na, iba na maaano ng kaluluwa rin. Kaya maging ating mga pagbibigay, tapos ba ang gusto rin pagtatanong, kaya kasi yung dito ni Pastor Pablo. Kapag nagtatanong ka, para mag-aamin. Okay, pangalawa, dahil sa pag-aamin ng mga kaluluwa. Sa John chapter 4, verse 25. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at ano niya? Ano na? Kung sabi ko naman sa inyo, basta ninyo ang mabuti,
Hinog na ang trigo at ang aminin. So, gaya na sabi natin, maraming mga hindi paligtas na kumbaga, hinog na para sila amin, pero hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon. Kaya sabi ng Panginoon, hinog na ako, pero kumbaga, dapat silang maamin. Kasi pag hindi, natutupol na sila, nahulog na sa lupa, tinutupak na ng mga ito. Kaya, kumbaga, kailangan ang mga tao, kumbaga natin mga salita ng Diyos. Yung mga kaluluwan na ito na dapat naani para sa karin ng Diyos ay mga apo at mapahagi na silang masalita ng Diyos. Kaya kung hindi, ay mapapahamak sila. Kumbaga, tinutukan na ng mga ibon, ng mga nahulog sa lupa. Sila ay nagtutulungan ng mga maling aral. At imbes na madala sa kanilang Diyos, napupunta sila sa maling. Napupunta sila sa lugar ng kapamakan. Kaya, mayroon sa amin natin dati, lahat tayo ay mayroong pananagutan, lahat tayo ay mayroong responsibility. Meron tayong participation. Sabi natin, hindi naman ako mga maraming, hindi naman ako pastor, ang ako mga bahagi. Meron po tayong bahagi. Ang bawat Kristiyano may Kristo sa puso, sila ay misyonari. Mga misyonari po tayo. Pwede po tayo gamitin ang bahagi sa pag-aaral ng kaluluwan ng Diyos. Kaluluwan ng mga tao na hindi paligtas. Ito na yung gamitin ng Diyos. Kaya mga po tayo kay Kartika sa lupa para maging ilaw ng sanglibutan upang tayo mag-asik ng lupa. Kasi meron po tayong purpose at kahit tayo tinawag upang maging daluyan ng pagpapala at pagliligtas ng mga kaluluwa. Tumaasa na rin tayo sa mga Christian missionary, pastor. Sabi nga na po, ang mga gawa ang mga alin tumukit. Maraming mga alin tumukit lang ang mga mag-aani. Kaya sabi na po noon, Lucas chapter 10 verse 2, napakarami ng ani, ngunit kakunti ang mga ani, mga mag-ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng ani na wag ani na magpadala siya ng mga mag-ani. Maraming ani rin. Pero kunti lang magagawa mga mag-ani. Kailangan natin ipanalangin, magpadala po kayo ng mga namin ng mga nagawa. Galing kami sa aming pagkita. Sino ang aming susubuin sa akin? Kumbaga, ano ang susubuin? Kung sabi ng Diyos na, at nalito ako, Panginoon, subuin mo po ako. Kumbaga, itulong din na natin ating sarili. Panginoon, bagay po kayo para mga gawa. Kung sabi mo po yan, itulong din mo sa sarili. Kasama ka sa mga bataan. Napakarami ng override na, kumbaga kung ng mga aanin.
Aminin ang mga kaluluwa na nakatama. Samantalahin natin ang panahon ng mga tao ng mabuti. Para sa Ephesians. Diba, sa panahon ito, talagang panahon ng nagpipitan yung sa panahon ito. Bagamat panahon ng ilapan, kaya pag-ako pa ito sa mga panahon ng panahon para makagawa ng mabuti, makapag-share ng salita ng Diyos para yung mga taong hindi paligtas ay paligtas. Kasama po tayo sa pag-aamin ng mga kaluluwa. Kaya, narito tayo sa mundo, kailangan para nakatanood, nakapakinig, narito tayo para gamitin tayo ng Panginoon. Maging saksi, maging asin na lupa, at ilaw na nabigatan. Gusto ko natin marami maligtas. Amen. Dapat tayo maging bahagi para yung mga kaluluwa itong hindi ligtas ay madala sa Panginoon. Amen. Amen. Dapat natin ang Panginoon. Salamat sa ang salita mo, natutuwa mo. Lord, sa panahon ito ay maraming mga kaluluwa na kailangan sa ligtasan. Ngunit alis ko sila nito, kailangan mga maglawa. Ngunit maraming ka Panginoon ang bawat sa akin. Tulosin mo na maging bahagi sa pagtapanin at pag-aanin ng mga kaluluwa para sa iyo sa akin. Salamat Panginoon na binibigay mo sa akin sa mga tao na kasama kami sa mga tinawag mo upang gamitin sa kaligtas ng mga kaluluwa at sa kaluluwa ng iyong mga. Salamat po sa pagkaroon mo sa bawat po na bawat sa amin sa Church Lego. Dahil po namin na natulog mo po ng palasin ng bawat isa. At akin na aming pangalapot tayo. At muli po ng pag-alapin at hindi na aming pag-ibig at pag-ibig po sa inyo. Salamat po at sa pagkalaan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. And bago tayo po magsimula sa pagbibigay, ay may babasahin po muna ako na nasa pangalawang Korinto, 2 Corinthians 2:12 verse 12 to 15. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kalooban ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at kabigatan naman kayo. 14, ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. 15, tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos. And inayaan ko po ang lahat na tumayo sa ating pagbibigay sa umagang ito.
Wow.